What if kinalaban ni Goku si Saitama? Kaya bang talunin ni Goku o kaya bang sabayan ni Goku si Saitama gamit ang pinakamalakas niyang form, which is ang Ultra Instinct? Maraming fans ang nagsasabi na hindi raw kaya ni Goku si Saitama at mahihirapan nga daw talunin ni Goku itong si Saitama dahil nga napakakunat ng kalbo na to. At kung gusto mong malaman kung sino nga ba ang mananalo sa kanila kung sila ay maglalaban, panoodin mo ang video na ito hanggang dulo. Una sa lahat, ipakita nga muna natin ang strength ni Goku. Kahit bata pa nga lang itong si Goku, ay meron na siyang pambihirang lakas at kahit bata pa lang siya ay marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban. At sa Dragon Ball Battle of God nga ay nakalaban ni Goku si Beerus na sinasabing ang pinakamalakas na deity of destruction sa lahat ng mga universe. Sa sobrang lakas nga ni Beerus ay walang magawa dito si Goku kahit naka Super Saiyan 3 na siya. At ang normal mode nga ni Goku ay kaya niyang saluhin ang bala ng baril nang walang kahirap-hirap. At hindi lang yun ang kaya niyang gawin. Sa normal form niya ay kaya niya ring sirain ng baril nang walang kahirap-hirap. At nung nag Super Saiyan 1 nga si Goku, sinabi ni Zamasu na tumaas ang lakas niya ng higit sa 10 beses. Ibig sabihin guys, higit sa 10 beses yung itinaas ng lakas ni Goku mula nung sa normal mode niya. Habang ang normal mode nga ni Saitama ay isang normal na tao lang na naghahanap ng trabaho. At nung nakalaban nga ni Goku ang deity na si Beerus ay wala nga itong nagawa. Pero kahit na ganun, namangha pa rin si Beerus sa lakas ni Goku dahil nung winasak niya nga si Zamasu ay madali niya lang itong nagawa. At dahil yun nga ang isang kapangyarihan ng isang bathala. Sa Dragon Ball Super nga ay nakalaban ni Goku itong si Beerus. At nung naglalaban na nga sila ay sinubukan ngang wasakin ni Beerus itong si Goku. Eh hindi nga ito naglaho. At tuluyan pang ang lumakas ang kapangyarihan ni Goku. At dito na nga natuwa si Beerus. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Super Saiyan Deity! At yun nga ang isang strength ni Goku. Habang lumalaban nga itong si Goku ay mas lalo nga tumataas ang kanyang lakas at kapangyarihan, which is bagay na meron si Saitama. At sa pamamagitan nga ng training ni Saitama ng 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat at 10 km for 3 years, nabreak nga ni Saitama ang kanyang limiter. At nung nakalaban nga ni Saitama itong si Boros, sinasalo lang ni Saitama ang lahat ng atake ni Boros. At sa sobrang lakas nga ng atake ni Boros na ito, napunta nga si Saitama sa buwan. At nung bumalik nga si Saitama sa Earth galing sa Moon, ang kanyang bilis ay umaabot na 299,792 kilometers per second na mas mabilis pa sa speed of light. At habang nga ang Super Saiyan 3 ni Goku ay kinoconsidered lamang na speed of light. Pero Super Saiyan 3 pa nga lang ito guys, kaya paano na lang kaya kung nasa Ultra Instinct na nga itong si Goku? Sabi ng creator ng Dragon Ball na si Akira Toriyama, ang Ultra Instinct nga ni Goku ay mas mabilis pa sa speed of light. At hindi nga lang bilis ang meron sa Ultra Instinct ni Goku dahil kapag inaatake nga siya ng kalaban ay nagkukusa na ang katawan niya na iwasan ito, habang si Saitama nga ay sinasalo niya lang lahat ng atake ng kanyang mga kalaban kahit na nga alam niya na God level ang kanyang kalaban. Makikita nga natin sa manga na si Saitama ay naglalaro lamang kahit nasa laba, pero nung naglaban nga itong si Goku at si Broly, sobrang lakas nga ng atake ni Goku ay napunta nga sila sa laba. At dito nga sila naglaban na para bang nasa tubig lamang. At ang lakas nga nitong si Goku ay kaya niyang pagsabayin ang tatlong ito. Pero kahit na nga ganun kalakas ang form na ito ni Goku, ay meron din itong kahinaan dahil meron nga itong limitasyon. At kapag nangyari yon, ay babalik nga ulit itong si Goku sa kanyang normal form. At nung naglaban nga si Goku at si Frieza ay muntik na nga siyang mamatay dahil sa laser na ginamit ng tauhan ni Frieza. Kahit na nga itong si Goku ay naka Super Saiyan Blue nung siya ay tinira. Habang ito nga si Saitama, nung nakipaglaban siya kay Boros ay sinasalo niya lamang ang mga atake nito. At kahit ano pang ang atake ang tumama dito kay Saitama at kahit gaano pa ito kalakas ay hindi nga man lang ito nagkakaroon ng galos o sugat. At tinatanggap nga lang niya lahat ang mga pag-atake nitong si Boros. Hindi lang yun ang lakas ni Saitama dahil kahit hindi siya nasusugatan or nagagalusan man lang, hindi rin ito nakakaramdam ng pagod or nauubusan ng lakas dahil ang growth nga ni Saitama ay walang katapusan. May mas malakas na form pa si Goku, which is ang Mastered Ultra Instinct. At sa sobrang lakas na nga ng form ni Goku na ito ay sinasabing ang lakas niya ay kapantay na ng isang deity of destruction. At may bilis at lakas na kayang tumalo ng isang bathala. At meron ngang bilis si Goku na walang kapantay. At dahil nga ito ay Ultra Instinct, nagkukusa na nga ang lahat ng bagay dito kay Goku. Kahit na nga ang kanyang emotion, pag-iisip at kahit na ang kanyang katawan. At dahil nga ganun kalakas ang form ni Goku na ito, ay meron din itong kahinaan. Dahil nga napakalakas nito at nagkukusa na ito sa kanyang katawan, ay unti-unti ngang kakainin ng lakas ang kanyang katawan hanggang sa ito ay manghina. Dahil nga
nga ang Mastered Ultra Instinct nga ni Goku ay meron ding limitasyon. Balikan natin ang laban ni Saitama kay Garo. Si Garo nga ay isang tao na gustong maging isang monster at sa kagustuhan nga niya ito ay nahulog siya sa darkness. Nung naging monster na nga si Garo ay nakalaban niya si Platinum Sperm. Ang kanilang movement ay fraction lang in seconds. Ibig sabihin guys, ang kanilang bilis ay counted to 200 times faster than light. At nung napunta na nga itong si Garo sa presence ng God na sinasabing creator ng lahat ng bagay, nag-offer ito sa kapangyarihan ni Garo at ang kailangan niya lang gawin ay hawakan ang kamay ng God. Pero hindi nga dito sumang-ayo si Garo at sinampal niya yung kamay ng God. Pero even ang konting paghawak ni Garo sa kamay ng God ay nagresulta ito ng kababalaghan. At nung bumalik nga itong si Garo sa Earth ay hindi na siya isang monster kundi isang God. Tinalo ni Garo ang lahat ng malalakas na hero at winasak niya rin ang core ni Genos. Nakita ito ni Saitama kaya dito na siya nag-all out. Inatake niya si Garo gamit ang kanyang pinakamalakas na Serious Punch. At para makasurvive, nag-decide si Garo na kopyahin ang galaw ni Saitama. Sa sobrang lakas ng atake ng dalawa ay nawasak ang lahat ng stars sa radius na ito. Basically, ang kanilang lakas ay kayang bumura ng multi-galaxy. Nung bumahay nga din si Saitama ay nawasak niya ang buong Jupiter. Kaya niya rin kumilos ng mas mabilis sa speed of light gamit ang otot. Guys, ulitin ko lang gamit ang otot. Sa graph na ito, makikita natin ang skills ni Saitama compared kay Garo. At ang growth nga ni Saitama ay walang katapusan. To the point na hindi na ito kayang kopyahin ni Garo. Kung ang suntok ni Saitama ay kayang bumura ng multi-galaxy, ay kaya niya ring talunin si Goku nang walang kahirap-hirap. Dahil ang pinakamalakas na form nga ni Goku ay kayang sabayan ni Saitama at dahil nga ang growth ni Saitama ay mabilis at wala nga itong katapusan, ay darating sa point na hindi na ito kayang sabayan ni Son Goku at mauubos na ang kanyang Mastered Ultra Instinct. Kaya easy win na lang ito kay Saitama.